or judges, tulungan ko po kayong mag-decide para sa Monday whether i-approve ninyo yung broad subpoena para sa lahat ng mga bank transaksyon at tax returns ni VP Sara Duterte. Marami po sa inyo ang sinasangkot sa flood control scandal. Kapag dumating na po ang pagkakataon na kayo naman ang kasuhan, okay lang po ba sa inyo na isubpoena rin broadly ang lahat ng inyong mga bank transaksyon at tax returns? Yun po ang sinasabi ng Supreme Court na unfair at against due process. Bawal po kayong hubaran sa publiko para hanapan ng pagkukulang. Correct. Attorney Pasok, Attorney Respicio. Ay, pasensya na kayo mga ka-Duterte solid. No? Alam naman natin to si Attorney Respicio. Ganun lang talaga siya magsalita. May laman, may puso, may dating. Ganun siya magsalita. Talagang totoo. Ito mga ka-Duterte, itong araw na to, Lunes na Lunes, madaling araw na dito sa ibang bansa. Lunes na Lunes, alam nating lahat ito, itong mga nakaraan, itong mga investigasyon, itong mga cross-examination nila, itong pag-aano nilang mga defense at saka itong prosecution, pag nag-usapan nila itong mga NBI agent, itong mga about dito kay Inday Sara, itong kaso niya na pagbabanta, di ba? Ngayon, una-una, bago tayo pumunta dyan, isa mo ng pagbati sa inyong mga ka-Duterte, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na kayo? Labi na din na sa taga Davao, sa itong mga kaigsuunan. Mga idol, ito, lahat ang usapin nito ay patungkol kay Inday Sara. Alam natin to, nagsimula yan sa 125 million confidential fund. Hindi nila matibag si Inday, di ba? Pinuntahan na sila sa committee hearing. Okay na, humarap na si Inday Sara noon. Plus, pinatawag itong COA na audit, walang problema. Di ba? Ngayon, nakailang file sila ng confidential, impeachment complaint. Ngayon nakalusot. Nadagdagan na naman yung kaso ni Inday. Ito nga yung pagbabanta. Plus ngayon naman, itong araw na to, ay patungkol naman sa salin niya. Itong statement of asset, liabilities and net worth. Di ba? Ngayon, tukoy dito sa sinabi ni Attorney Respicio mga ka-Duterte, kung ipapasubpina nila itong assets na ni Inday Sara, itong salin, alam naman natin dyan mga ka-Duterte ay may mga involved dyan na pangalan dyan sa flood control na issue na mga senador. Kung sila ay, kunwari, posibleng sila rin ay kakasuhan, di ba? Papayag ba sila na buksan din nila ang kanilang mga asset, itong salin nila? Sa tingin mo, papayag sila, di ba? Tingin ko hindi. Pero, posible na pwedeng buksan. Posible talaga mga idol kung may legal na basihan, di ba? Kay Inday, anong kaso niya? Bakit gusto nilang buksan itong salin ni Inday? Di ba, mga ka-Duterte? Anong kaso niya ngayon? Bakit napunta ka dun sa asset ni Inday? Wala naman silang ebidensya na nagnakaw talaga si Inday Sara. Anong ebidensya nila? Allegation? Paano sila makakano ng allegation nila? Wala nga silang ebidensya na pinapakita. Ngayon, yan sa trial, di ba, mga ka-Duterte, tapos bubuksan nyo na agad. May legal na proseso. Posible kahit sino sa ating mga ordinaryo, lalong-lalo na dyan sa mga taga-public servant, pwede talaga silang buksan. Kaso, idadaan sa legal na proseso. Legal talaga dapat. Hindi yung parang, alam naman natin, unang-una, confidential fund, napunta dito sa pagbabanta, tapos mapupunta naman dito sa salin. Di ba? Samantalang ang daming-daming issue dyan na humarap na nga yung itong mga 18 Marines. Plus si Saldico, wala na nga si Saldico, di ba? Sumibat na nga sa Pilipinas. Tapos itong mga binanggit ni Saldico na mga pangalan. Bakit wala silang walang mga kaso? Samantalang si Inday humarap sa kanila. Wala naman silang ebidensya na yung legal na katibayan na nagpapatunay na talagang
kung sabihin nilang nagnakaw ba, 'di ba? Wala silang basehan, wala silang walang ebidensya na pinakita ngayon diyan sa trial. Oo. Bago sila magsabi, kasi hindi natin bukas ito, ito yung pag-uusapan bukas itong salin. Abangan natin 'tong mga ka-Duterte kasi ngayon, alam naman natin 'tong napakainit 'tong issue ngayon kay Inday Sara, 'di ba? Plus itong nangyayari ngayong mga pagtitipon-tipon diyan sa Bonifacio, liwasang Bonifacio ngayon. Nandiyan ngayon si Attorney Guanzon kanina, mga ka-Duterte. Oo. I hope ito bukas sana maging maayos ang lahat, maging pantay. Kasi tayo ngayon, dihado talaga ang Duterte. I mean itong mga supporter ng Duterte. Kagaya nila Bato, Robin Padilla, Marcoleta. Sila may mga kaso na eh. Si Bongo na lang natitira dyan. Kaya si Bongo, ingat na ingat. Sabi pa ni Baste, di ba? Kung sino tong mga ayaw at hindi susunod sa kanila, ay talagang paparusahan nila. Well, sa mga nangyayari ngayon, parang ganun eh. I hope na bukas, we'll see kung ano yung mangyayari kasi kung isusubpina, siguro dadaan mo na yan sa Supreme Court. Di natin alam kung ano talagang pinaka-legal na proseso niyan kasi wala pa tayong alam dyan, mga ka-Duterte. Pero para sa akin, bilang ordinaryong tao, kasi yan, ano yan, confidential yan na bagay. 'Di ba? Kaya nga itong asawa ni Inday Sara nag-file din siya. Kumbaga, hindi man siya nag-file, parang di pwede siguro na ganitong yung gagawin sa amin. Ano, 'di ba? Wala naman silang sapat na batayan eh. Iyan ay mga allegation, mga ka-Duterte. Oh. Kasi alam naman natin 'to na si Inday Sara ay napakalakas na kontra nila. Kasi lahat itong mga ka-Duterte ay ito'y politika. Alam natin yan sa umpisa pa lang. Politika 'to. Lahat yan. Napolitika nga si Tatay Digong eh. Oh, nandun na nga sa dahig kahit walang jurisdiction itong ICC, di ba? Lahat na sila may kaso. Oh. Sino pang wala ngayon eh? Itong huling nakasuhan, si Marcoleta at saka si Kong Mike Defensor. Oh. Nagkaroon sila ng kaso na ano. Ba yun? Plunder ba yun? Itong kay Marcoleta. Dahil lang sa hindi niya dineklara itong salin niya. Oh. Donation daw yun. Ngayon, itong tinutukoy ngayon ni Attorney Respicio, itong salin naman ni Inday. Oh. Mangyayari yan bukas, aalamin natin yan kung talagang mabubuksan ba talaga yan. Kasi, siyempre, sa part ng defense team ni Inday Sara, ay talagang hindi sila papayag. Hindi sila papayag. O, kasi si Inday nga, wala ang allegation nila. Ano bang allegation nila? Confidential fund. Samantalang, yung allegation ng iba dyan, lantaran. Di ba? Speaker. Itong flood control. Sino pang binanggit ni Saldico, di ba? Kasama si, ano doon, itong taga Ilocos. Alam nyo na kung sino yun. Si Saldico nagsabi niyan. O bakit ayaw nilang imbestigahan yun? Bakit ayaw nilang buksan yung mga salin nila? Bakit si Inday Sara talaga? Tapos nadagdagan pa yung mga kaso niya, mga investigasyon. Nagsimula sa confidential fund. Ay, nako po. Kaya ngayon, ang tao ngayon, hindi naman tayo mangmang na eh. Lalo na ngayon may internet na, may platform itong social media, di ba? Nagkalat. Ang bilis ng balita. Isang pagkakamali lang natin dyan, mga ka-Duterte. Kung naalala nyo itong mga nakarang araw, di ba? Merong, I think, anti-Duterte na isang vlogger. Sa totoo lang, di ko siya talaga kilala. Sikat pala siya, pero ako, di ko siya kilala. Narinig ko lang yun. Pero ang para sa akin, sa pakiramdam ko, parang ang sakit sa nangyari sa kanya. May nagsabi sa akin, ano daw masasabi ko dun? Hindi ko pa napanood yung mga video niya, paano ba siya magsalita. Pero para sa akin, naawa ako sa kanya.
isang vlogger na anti-Duterte, babae. Naawa ako siya, Alicia ang pangalan niya. Naawa ako sa kanya sa tulong ng mga Duterte. Aminin man natin na ako talaga, kahit tayo, tao lang naman tayo, hindi tayo perpekto. Kahit yang mga Duterte, kahit si Inday, hindi, lahat naman tayo hindi tayo perpekto. Sino bang perpekto sa atin? Walang perpekto sa atin sa totoo lang. Pero sa side niya, naawa lang ako. Nagamit siya eh. 100% nagamit talaga siya. Yun lang ang masasabi ko mga idol. Kawawa yung vlogger na yun. Sa totoo lang. Napaiksi ang buhay niya. Nung napanood ko yung mga video niya, na ganun pa talaga siya magsalita, ganun talaga siya ako ang naawa sa kanya. Napakasakit ang nangyari sa kanya. Lahat na nag-comment ganun pa. Masakit. Wala na akong masabi. Talagang naawa. Luoy kayo. Luoy, mga idol. Tao lang din yun. Nagkamali siguro siya. Well, ganun ang buhay. Mahirap humusga. Kasi tayo mismo, hindi rin tayo perpekto. May mga kamalian sa buhay. Di ba ganun lang yun? Kahit ganun siya magsalita, andyan na, nangyari na luoy pa rin. Luoy. Ako na luoy. Luoy, luoy jud. Pero we'll see mga ka-Duterte, ang atin lang ngayon, huwag tayo papayag na si Inday Sara. Gusto nilang tanggalin. Itong nangyayari sa kanila ngayon dyan, sa Senado, siyempre alam natin dyan mismo na may mga kanya-kanya silang partido dyan sa loob. Tapos gusto nilang hanapan talaga ng butas ito si Inday Sara. Huwag ta papayag. Yan ang Duterte ang alas sa ating bayan. Kaya nga hinanap-hanap natin ngayon. O ngayon, marami sa ating mga kababayan ngayon na nagtipon-tipon dyan sa liwasang Bonifacio, naglabas ng ating pagkakaisa. Sana itong nananawagan tayo ng pagbabago. Nandyan kasi si Attorney Guanzon ngayon mga ka-Duterte. Panoorin natin itong pagkuha ng SMNI sa kanya. Pag manonood kayo ng balita, SMNI lang kayo. Huwag na kayo manood sa iba. Okay, mga ka-Duterte, panoorin natin si Attorney Guanzon. Yung 2028 pero may nagsabi kanina hindi magtatagal magiging senador ito. They're referring to you. Your thoughts on this, attorney? Hindi naman po ako nag-ambisyon yan na magsenador, pero yung mga tao po, mga grupo, lalo na po Visayas at Mindanao, inihiling po nila akong tumakbo. Pero ang sinasabi ko nga po, matagal na po ako nanilbihan sa gobyerno. Kahit nung hindi ako sa gobyerno, nagpa-practice ako, ay nagtuturo ako. Kaya yung ambag ko po sa bayan ay mahigit na 25 years. Kaya siguro po nila ako ini-encourage talaga. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, mamili na po tayo ng mga leader natin sa 2028 na magagaling at hindi magnanakaw. Tingnan nyo naman ang nangyayari ngayon sa Senado natin. Ilan na lang abogado dyan natitira? Tapos yung hindi abogado, kung makabanat pa sa abogado, kala mo kung sinong ang gagaling. Ako nga ang banatan nyo. Basta, dito tayo sa liwasang Bonifacio magsagutan. Mga idol, mga ka-Duterte, alam natin alam natin to si Attorney Guanzon, no? Yung birada niya ba, the way siya magsalita, talagang may laman. At saka, alam natin mismo na siya ay dilawan noon, ha? Noon, ewan ko lang ngayon. Napakahirap magtiwala ngayon, mga ka-Duterte, dahil nabudol na tayo noon. Pero sa case ni Attorney Guanzon kasi, mga idol, dati siyang dilawan, alam nating lahat yan, at inamin din talaga niya yan. Pero sa tingin ko talaga, wala naman siyang ginawang hindi maganda noong panahon nang dilawan pa siya. Diba, natanggal siya, dati siyang komisyoner. Until doon, hanggang doon na lang siya. Ngayon, base sa kanyang mga damdamin at saka opinyon,
Kasi noon talaga talagang kinikriticize niya itong Duterte. Kasi alam nila napaka-astig, parang gano'n. 'Di ba? Ngayon dito niya nakita na ang Duterte pala, nung nakita niya na namuno na si Tatay Digong, na may pagbabago. Nakita niya, ilang years kasi na naging dilawan siya, inamin niya yan. Na alam niya mismo na walang nagbago sa Pilipinas. Abogado yan eh. Abogado yan mga ka-Duterte. Sabi pa nga niya, maraming mga abogado, diyan, marami palang mga hindi abogado ng mga senador kung magsalita, akala mo mas daig pa nila ang mga abogado. Ganon. Kaya sabi niya, sa susunod na 2028 election, mamili na tayo. Yung tama mga idol. Sa totoo lang, may punto yung sinabi niya. Kasi, kagaya ngayon, sa impeachment kayo ni Inday Sara, ilan na lang abogado dyan ang natitira? Si Cayetano. Diba? Wala na si Marcoleta. Wala na rin si Cheese, lumipat na. Sino na lang dyan? Ang iba dyan, akala mo, di ba? Kung magsalita, parang akala mo, musiga kung ano. Kaya, di ba, sabi ni attorney dyan, akala mo, ako ang hamunin nyo. Bagay talaga siya maging senador. Bagay. Pero para sa akin, ewan ko lang kung ito ba ang right time para sa kanya. Ipakita niya sa taong bayan, para sa akin right time ba or hindi, pero pwede na rin. Pero parang pwedeng hindi, pwede rin na rin, parang ganun. Mahirap mga ka-Duterte. Para sa akin lang okay si Atty. Guanzon, talagang magsalita, alam niya yung kalakaran ng sitwasyon dito sa mga konstitusyon, alam niya yan. Importante yun mga ka-Duterte. Sana lang, itong pinapakita niya sa taong bayan, sa atin, ay hindi siya magbago. Kagaya kay Robin Padilla. Idol Robin Padilla. The more na nagpakita siya ngayon, mga idol. The more na pinapakita niya, hindi lang siya porket sikat. Pinapakita niya ngayon, ang malasakit, mas nararamdaman niya ngayon kung gaano salimuha, kapwa-tao sa taong bayan. Iba pa noon itong pagiging sikat niya. Iba ang sitwasyon ng pagiging artista na sikat at itong politiko. Kasi si artista ka, hindi naman ikaw yung lalapit, di ba? Ang tao ang lalapit sa iyo kasi sikat ka. Samantalang itong the more na naging senador na siya ngayon, na siya na itong nangyayari, lalo na itong nangyayari mga trahedya, sakuna, mga ganon. Di ba sila ang lumalapit sa taong bayan? Sila ang pumupunta. Doon ako bumilib. Sana si Atty. Guanzon, ipakita niya sa taong bayan. Kasi napakahirap na nanggaling ka sa ganong liderato ba tawag yan? Itong LP, Liberal Party. Dati itong liberal Ito, mananalo yan si Guanzon kasi talagang may alam. Ang pinaka-importante talaga dyan mga ka-Duterte, may alam sa batas, sa mga konstitusyon, hindi ka mangmang pagdating sa ganitong sitwasyon, lalo-lalo na pagdating sa mga ganyang trial sa loob ng Senado. Importante yun. Kaya yung iba dyan, di ba, aminado na si Soto, sabi niya, hindi na raw niya nasabayan. Ano tong unconventional, di ba? Mga tanong sila. Napakahirap maging abogado mga idol, tapos ganyan yung hearing. Tapos ginulong pa nila si Marcoleta. Si Marcoleta, kung magtanong nyo, talagang punto to punto. Diba? O ngayon, itong mga nangyayaring korupsyon. Alam naman natin na si Marcoleta ang number 1 dyan na sabihin natin lumalaban para imbestigahan itong mga korupsyon na nangyayari dyan sa loob ng
Itong flood control issue. Sino-sino ba itong mga number one, itong mga mastermind? Di ba? Daming nabanggit niya na pangalan. At lalo-lalo na ngayon na iwan ko lang kung totoo talaga itong sinasabi ni Boying, mga ka-Duterte. Kasi kakasuhan na raw si Martin. Ay, naku po. Bakit noon ayaw niyong kasuhan? Bakit ngayon lang? Ay, update mga ka-Duterte, no, dyan sa Liwasang Bonifacio ngayon, na ang daming tao dyan, mga idol. Maraming nagtipon-tipon ngayong gabi. Mag-ingat kayo mga ka-Duterte. Alam natin dyan, di natin alam. Halo-halo yan. May mga kapatid na Muslim, mga DDS supporter, halo-halo na nandyan, na nagtipon-tipon. Kaya, ito si Guanzon okay to para sa akin. Medyo lang, kunting push pa. Ipakita yung totoo, hindi yung parang pakitang tao lang. Kasi mararamdaman talaga yan mga ka-Duterte. Kahit anong pakita nyo pa, malalaman pa rin yan. Malalaman pa rin yan. I hope, ito kasi si attorney, sana, wag lang siyang magpagamit sa kung ano yung mga nakaraan niya. Kasi dati nga siyang dilawan, di ba? So, I hope ang tao kasi may mga naman chances . Hindi naman tayo forever masama, di ba? Walang ganun. Kahit gaano pa kasama ang tao, may malambot pa rin at may mabuti pa rin natitira puso dyan. Imposibleng wala. Meron pala. Hindi natin alam kung ano lang talaga. Kahit nga sa mga kriminal, di ba? Meron. Akala mo ganito lang siya. Ganun siya kasama, pero nakita natin, din lang natin alam kung anong nangyari sa kanya, kung bakit siya na ganun. Dati pala siyang napakatino. Ganun. Nas na bully-bully lang hanggang sa naging na. Mahirap magsalita, kagaya nga itong vlogger, ganun ba? Na alam natin kung magsalita siya, napakasakit magsalita, mga idol. Tagos sa puso, anti-Duterte talaga. Pero grabe, walang humpay kung magsalita. Ay, naku po. Ayun, nauna na sa tuloy. Kaya nakakaawa. Kasi hindi nga tayo perfect. Ako nga, hindi nga, kahit sabihin natin DDS supporter ako. Hindi rin ako perfecto. Diba? Mahirap naman sabihin natin perfect ako. Hindi nga ako mayaman. Kahit sabihin natin ang Duterte, akala mo napaka-perfecto. Hindi rin yan sila perfecto. May mga pagkakamali rin yan sila. Kahit nga si tatay noon, di ba? Sabi ko, hindi ako perfecto. Ganun. Alam ni Tatay Digong yan. Totoo magsalita. Pero, ang paglilingkod niya ay para sa bayan talaga. Talagang binuhos niya ang buhay niya. Itong natitira niyang ilang years para maglingkod sa bayan. Para sa atin. Kaya nakatikim tayo ng matiwasay. Diba? O ngayon, balikan natin to kay Boying, mga ka-Duterte, itong sinabi niya sa press con na I hope kung totoo ba to. Panoorin muna natin to mga ka-Duterte. Kung totoo ba talaga itong ikakaso niya kay Martin Romualdez, mga idol. Kasi bakit ngayon lang noon? Ano bang pinagkaiba sa ngayon at saka noon? Grabe na ngayon sinabi ni Zaldico. At alam natin mismo na sinabi ni Inday yan noon na ang may hawak lang ng pera ng bayan ay nasa dalawang tao lang. Si Zaldico at saka itong speaker. At alam natin mismo, ito mga nangyayaring mga ayuda noon, na grabe sila noon talaga. Alam, kung balikan natin itong year, I think 2025 ba yun? Yun, nagbigay-bigay sila ng mga ayuda-ayuda. Panoorin natin itong sinabi ni Ombudsman Boying, mga idol. Congressman, may update na rin po ba kay Martin Romualdez? And I know na dinidinig na rin po ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan yung inyong motion po to discharge former Secretary Bonoan. But what will happen if We're very close in to case it. po na hindi ma-approve yung motion? We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences.
Yun na lang, ganun kalapit na yan. So I didn't deliberately wait lang mga ka-Duterte. Akala ko makakasuhan na. Ay, mukhang hindi pa yata. Ulitin nga natin. Hindi ko masyado maano. Ay, ako po. Gaano kaya kaliit yung sinasabi niya? Ano yun? Hindi pa ba kulang yung mga... Ay, naku. Ulit lang mga ka-Duterte. Ulitin lang natin ha. Medyo naguluhan ako. Akala ko may kaso na eh. Ulit natin sa umpisa. Congressman, may update na rin po ba kay Martin Romualdez? And I know na dinidinig na rin po ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan yung inyong motion po to discharge former Secretary Bonoan. But what will happen if We're very in close to case it. po na hindi ma-approve yung motion? we're very close to filing the plunder charges, but we still have Ay, wala nga ka Duterte, oh. Very close pa daw to file charges, plunder charges. Very close. Kala ko makakasuhan na eh. Grabe. Nag-viral kasi itong niya. I think kahapon lang yata ito ng umaga. Nagpa-press con siya eh. About nga dito kay Martin. Ewan ko mga ka-Duterte. Sorry po, Mr. Ombudsman pero natawa ako. Pero alam nyo kung bakit nakatawa ako mga ka-Duterte. Tingnan mo, si Inday Sara, ano lang ang allegation nila kay Inday Sara? Confidential fund. Di ba? 125 million. Samantalang itong nangyayaring ito kay Martin, Saldico, itong mga kongresista dyan, itong flood control, itong mga budget ng pambansang budget ng Pilipinas. Grabe ang nangyayari dyan mga ka-Duterte. Di ba? Ngayon, ginawa nila ng istorya si Inday, ganun lang yun. Para ma-divert itong usapan. Di ba? Ganun ba yung... Ganun talaga. Ang opinion ko, ganun ang dating sa akin. Grabe, mas malinaw pa nga itong mga allegation nila eh. Kasi may ebidensya, kita nyo mga flood control na nangyayari dyan. May karatula pa yan. Magkano yung nakalagay dyan? Milyon-milyon din. Hindi lang isang lalawigan yan. Ang dami. Yung iba dyan talagang wala talagang nagawa. Yung iba, hindi pa naumpisahan. Yung iba naumpisahan pero hindi tapos. Yung iba naman nagawa na pero anong materialis ang ginamit? Mga ganun ba? Samantalang ang Duterte, ito si Inday Sara, ginawa nila ng istorya. Kaya nakakatawa. Di ba? Sorry. Hindi rin ako tao. May respeto naman ako kay Boying bilang isang public servant sa ating bansa. Ombudsman. Sino pa bang di ba? Pero bakit? Ang tanong, bakit hindi makasuhan si Martin? Kunting push pa daw. Tuloy natin mga idol. Kunting-kunti na lang. Kailan kaya? Baka next year? to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. So I didn't deliberately talk about that. Pero the cases are just about ready for preliminary investigation. Mamaya paliliwanag ni Miko yung concept ng preliminary investigation kung bakit kinakailangan. Kasi marami hindi nakakaunawa, but naimbestigan nyo na, meron na naman PI. Ganun po talaga ang lipunan na may sistema ng batas na pinangangalagaan ang karapatan ng bawat isang nasasakdal. Kaya meron tayong preliminary investigation para to protect the rights of people who may be accused of any crime. Speaking of Iyon mga ka-Duterte, itong sinabi niya itong bandang huli, may punto siya doon na may karapatan pa rin naman. Pero itong nangyayari kasi, kung gusto nilang imbestigahan talaga ito si Martin, at naglabas kasi ng salaysay ito si Saldico noon, di ba? Bakit ayaw nilang ipauwiin ito si Saldico? Ang dali-dali lang pauwiin yan. Kung gusto nila talagang hulihin nila. Kung nandun lang, kung alam nila may mga intelligence sila, pauwiin nila, nasa ibang bansa.
Imposible, hindi nila mapauwi yan. Ay, akala natin may kaso na si mga idol. Tapos di pa naumpisahan itong ulit yung flood control. Nakatotok talaga sila sa impeachment ni Inday. Well, pero sa impeachment naman ni Inday Sara sa itong nangyayaring mga trial, mga nakarang araw, nakita na natin, 'di ba? Sa umpisa pa lang mukhang okay yung mga taga-defense team. Unlike sa mga taga-prosecution, mas okay ang defense team sa mga palitan ng mga impormasyon para sa akin. Napakita naman natin, 'di ba? May mga mali-mali sila na tapos mga salaysay nila binabasa na lang, mali-mali pa. Mali-mali pang nakalagay. Mga ganun ba? Napaka-importante 'yun. Kasi kung magsasalita ka diyan, lalong-lalo na sa mga ganyang trial, ay hindi 'yan basta-basta. Hindi naman 'yan basta lang na parang nandyan lang kayo sa barangay, nagpulong-pulong kayo dun. Yan ay impeachment, naka-live pa. 'Di ba? Alam naman natin 'to na itong nangyayari sa mga flood control, nagkaroon sila ng problema diyan, hindi maituloy. Tapos ngayon nakasuhan na lang talaga si Marcoleta. Kasi si Marcoleta ang number 1 diyan na nagpo-post diyan. Tapos si Inday Sara. Kaya ang hirap mga ka-Duterte. Abangan natin 'tong mangyayari kay Inday Sara, huwag tayong kukurap kasi sabi nga ni Marcoleta, ito na yung huling chance natin. Kasi malapit na ang 2028. Kaya huwag tayong mag-ingat kayo mga idol, mga ka-Duterte Sulid, lalong-lalo na ngayon mga may nagtitipon-tipon diyan sa Bonifacio. Maging magmasid kayo sa inyong mga paligid kasi hindi natin alam napakainit na yung mga nangyayari sa ating bansa, ang dami ng mga krimen, iba-iba. May mga bata, ibang klase, wala nang takot. Mag-ingat tayong lahat. Yun lang masasabi ko. Kasi ang buhay ay hindi walang rewind sa mga mangyayari sa atin. Kaya huwag tayong papayag na ako, para sa akin, hindi talaga ako papayag na ang Duterte ay mawala sa atin. Lalo-lalo na si Tatay Digong. I hope makabalik si Tatay Digong. Itong ginawa nila kay Tatay ay hindi talaga makatao. Siya ay isang dating presidente, isang Pilipino. Ang pinaglalaban lang ni Tatay Digong ay ang bansa at tayong mga Pilipino, lalong-lalo na itong war on drugs kasi diyan siya nagkaroon ng problema na kaso. Hindi naman ang Duterte ang nakinabang diyan, nagkaroon ng interes. Tayong taong bayan ang nagbenepisyo sa ginawa ng Duterte. Buwis-buhay pa si Tatay noon. Pati yung pamilya niya. 'Di ba? Kaya nga si Inday, nag-alala yan si Tatay Digong kasi alam niya yung kalakaran diyan sa loob bilang Vice President or President. Alam na alam ni Tatay Digong yan. Kaya nga nagtayo siya ng PAAC noon, 'di ba? Itong mga anti-corruption commission, 'di ba? Alam ni Tatay Digong yan, itong mga nangyayari diyan. Hindi lang niya kaya kasi mas nakatutok siya sa pagiging itong mga krimen, war on drugs, kasama na rin yung corruption noon. Tapos nakapokus si Tatay sa build. Ay. Kaya medyo mahirap itong labanan sa part ni Inday Sara. Kasi papasok siya eh. Si Tatay kasi noon, papasok siya pero the more na talagang pinupush siya ng taong bayan. Kasi grabe talaga ang nangyari sa Pilipinas noon. Ngayon kasi, ang pangalan ng Duterte talagang medyo ngayon. Kasi grabe yung mga batikos at saka mga aligasyon patungkol kay Inday Sara. Mga idol. Pero tayong mga Pilipino na alam natin na ang Duterte, hindi naman tayo siguro mangmang pagdating sa ganitong kalakaran kasi itong lahat ay politika.
May mga kanya-kanya silang mga sinusuportahan dyan sa loob. Hindi lang natin alam. Kasi sabi nga ni Baste, pag hindi ka sumunod sa kanila, pag ayaw mo sa kanila, talagang paparusahan ka. Nakita naman natin yung mga nangyari dyan, di ba? Kaya mag-ingat mga idol, mga ka-Duterte, kasi ang buhay ay walang rewind. Okay? Mag-ingat, lalo na sa mga kababayan kong taga Mindanao. Maraming salamat sa inyong mga taga-support, pagsusupport sa akin. Okay, mga idol, hanggang dito na lang. Abangan natin to. Itong salin ni Inday. Kaya thank you. Maraming salamat. Goodbye. Thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. Mag-ingat kayong lahat mga ka-Duterte. Ingat. Bye-bye. See you.